May mga hotel na hindi lang tinutuluyan, pinagpapahingahan din ng mga kaluluwang hindi pa handang umalis. Isang kwarto sa hotel sa Tagaytay ang naging saksi sa mga sigaw, pagluha at pagmamakaawa ng isang di nakikitang nilalang. Panoorin hanggang dulo ang kwento ng tunay na karanasang ito. Baka ikaw ang susunod na tumira sa Silid 302. Noong 2018, may isang babae, nagngangalang Clarice, na nagbahagi ng kanyang karanasan sa isang paranormal na grupo sa Facebook. Isa siyang sales agent na madalas bumiyahe. Isang gabi, dahil sa lakas ng ulan at pagod sa trabaho, nagdesisyon siyang mag-check-in sa isang murang hotel sa Tagaytay. Ang kwartong ibinigay sa kanya, ang Room 03. Pagkapasok pa lang niya sa silid, may naramdaman na siyang kakaiba. Parang may matang nakamasid sa kanya. Sinubukan niyang baliwalain ito at naligo muna para magpahinga. Pero bandang 11:00 ng gabi habang nakahiga siya at pinipilit matulog, biglang bumukas ng mag-isa ang TV. Wala namang remote sa kama. Nang patayin niya ito, doon niya naramdaman ang malamig na hangin sa batok. Kahit sarado naman ang mga bintana, hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang may marinig siyang mahina pero malinaw na pag-iyak. Ito ay nagmumula sa loob ng banyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng CR at tinanong, "May tao ba dyan?" Pero walang sumagot. Pinuksan niya ang ilaw. Wala namang tao. Pagbalik niya sa kama, biglang naramdaman niya na parang may humihila sa bedsheet. Nang silipin niya ang gilid ng kama, muntik na siyang mapasigaw. May babaeng basa ang buhok, nakaputi at nakaupo sa sahig. Nakayuko ito at tila umuungol na parang nasasaktan. Nang tumingin ito kay Clarice, wala itong mga mata. Duguan ang bibig. Hindi siya makagalaw. Parang may pumipigil sa kanyang katawan. Napaluha na lang siya sa takot. Kinabukasan, dali-dali nang nag-check out si Clarice. Ngunit bago siya umalis, tinanong niya ang receptionist, "May kakaiba ba sa room 03? Tahimik ito sandali, tapos bumulong. Diyan ho natagpuan ang isang babaeng nagpakamatay. Iniwan ng nobyo. Naliko ng sobra sa alak at hindi na ho siya nagising. Simula noon, may mga bisitang nagsasabing may umiiyak, may humihila ng kumot, at may tumatabi sa kanila." Hindi na muling bumalik si Clarice sa hotel na iyon. Tuwing dumadaan siya sa Tagaytay, binabanggit niya sa mga kaibigan ang kwento iyon bilang paalala. Kapag may nararamdaman kang mabigat sa isang lugar, makinig ka dahil hindi lahat ng kwarto bakante. Hanggang ngayon, ang Room 03 ay nanatiling bukas sa mga bisita. Pero ang tanong, handa ka bang pumasok? Sana nagustuhan niyo ang kwento na ito. Paki-comment na rin kung taga saan ka para malaman namin kung saan na umabot ang kwento na ito. Salamat sa panonood at ingat palagi, lalo na sa gabi.